So, what's up guys? Hello, hello guys! So, samahan niyo ako ngayon. May dumating akong mga orders at sabi ko naman sa inyo, nagsisimula na akong mag-invest sa sarili ko tulad ng rice cooker na yan, investment yan. Yang blender na yan, investment yan guys. So, tara, samahan niyo pa akong i-check yung iba ko pang mga investment. Magugulat kayo. Sobrang magugulat kayo sa mga investments ko. Tara, kunin natin sa baba. Let's go. So, yun na nga guys. Nagtanggal lang ako ng pony ko. Okay. Bababa na tayo para tignan na aking parcel. Waiting lang tayo sa elevator, guys. Oh, nakalimutan ko yung phone ko. Wait lang, andun yung mga code. Wait lang. Yung phone ko. Yung elevator, andun na. Tumutunog yung elevator. Sigman. Kasi mag-isakbi na hindi ko nilalak yung pinto, baby. Sara na ulit yung elevator eh. Yan. Ito siya. Waiting for me. Just for me. Punta tayo sa first floor. Nandun yung mga locker namin. Tapos pag may dumadating na parcel galing sa Amazon, ipapasok nila doon. Maglalagay ng code para hindi ka na nila iintayin. Talagay na lang nila doon sa mga locked cabinet doon. Or locker. Tapos, kunin mo na lang pagdating mo galing work. So, makiklaim mo sila sa pamamagitan ng mga codes. So, tignan natin kung ilan ang meron akong delivery ngayon. Parang isa lang naman yung hindi dumating. So, okay. We have new people in the building, but so far everything looks good? Yeah. Okay. Yeah, yours is probably the best. Some of the other ones Here's don't my even, code. or like filled up. This is one-time code. Like they never end. So, meron ako ditong dalawang code. Yan. Tapos, ilalagay natin yan sa mga locker para makuha yung ating mga parcels. So, tara na. Kasi may naglalagay kanina na delivery. So, yan. Pwede na. Ito yung itsura ng mga locker namin. Tapos, dito mo makikita yung receiving. Oh, nakuryente ako. Narinig niyo yan. Then, begin pick up. Makikita yung itsura mo dyan. Nakikita nyo. Ayun ako. Tapos, talagay mo yung code. Which is, yung first one ay 296906. 296906. Go. Tapos, pipirma ka. Locker 23. Yung, oh my gosh, ang dami. Ang dami kong parcel, guys. So, kailangan ko ng cart nito. Wait lang ko ako ng cart. So, yan. May pa-cart pa si Mayor. Hindi ko in-expect na ganun kadami, guys. Ayan, makikita nyo na ubahatin ko siya. Hindi naman siguro mabigat to. And then, meron pa dito isa. Baka muna din yung camera at saka yung mega shot pala yung may stand. Hindi na ako nakam. Wow! Mabigat siya, guys. Kasi magugulat kayo sa investments ko eh. Tapos kukunin pa natin yung pangalawa. Ang code ay 794376. Hi! Top again. 7943. Hello?
794373. Tapos pipirma ka ulit, syempre. Okay, then tapos sa locker 8. That's the locker 8. Bumukas na siya. And here you go. Let's go. Ready na ang mga parcel natin, guys. Yun na yan. Sakita tayo ulit. Diba? Na-stress tayo sa pag-pick up ng parcel. Just Dora. So, pasok tayo ulit ng elevator. Going up, up, up. You. Right here. Diba? Ganyan lang. Ganun lang gumastos. Dami. Dami kong parcel, guys. So, tignan nyo kung anong mga laman ng mga investments ko para sa bahay. We'll see later. Okay? Let's go. Pero lahat, as in guys, lahat ng mga pinagbibili ko is kailangan ko talaga. As in, kailangan ko sa daily living. Ayan, guys. Tapos natin yung pinto. Oop. Diba ang hirap? Ano bang dapat action camera yung gamitin na hindi ka mahihirapan? So yan na. Papagulungin ko na lang siya dyan. So, something like that. Wala naman ako bili yung mga babasagin ata. Yeah, there. There you go. Tapos isusoli ko lang yung cart, guys. So, ayun na nga guys. Ito na yung mga nakuha natin na, wait lang, hindi nyo makikita eh. Ito na yung mga nakuha natin. Nakuha natin, ang mga budol sa Amazon. So, ito na yung mga investment ko guys. Dahil nga nanirahan na tayo ng solo living na tayo guys. Eh, syempre, mag-i-invest na tayo ng mga gamit pang bahay. Okay? So, first, nagamit pang bahay. This is the first one. So, ano nga ba ito guys? Tanggalin natin yung mga tape. Makmak naman yung tape niya guys. Kailangan na natin siyang gupitin. I think. Baka magupit ko yung mismong tela sa loob eh. So, yan na. Gupit na natin ngayon. Paikot. Diba? Naku, nagupit na yata yung tela. Yan. So, I think kakulay siya nitong kakulay siya ng yan. Kakulay siya ng action. Tawag dito, carpet ni Alice. Yay! So, ito ay magiging basahan sa loob ng CR. Washable siya. Yung pinili ko is yung malalabahan sa washing machine. Ano ba yung nakikita natin linya dyan? Malalabahan siya sa washing machine. Siyempre, hindi na tayo mahihirapan maglaba-laba. Diba? Laba-dami labang. So, ito yung pinakamahabang part. So, I think sa bandang sa bandang shower area. Then, ito naman yung maikli. So, this is ilalagay naman natin sa bandang vanity area. And then, ito naman yung ilalagay natin sa mismong toilet. Yan. Kaya meron siyang pag-ganon. Kasi ipapasok mo siya talaga sa mismong toilet. Pag-ganon. See? So, this is my first investment. Magkano nga ba yung bili ko dito? So, ang presyo niya, wait, tignan ko sa phone ko yung presyo. So,
question niya ay, let's go to my Amazon account. My recent order. I think this is one. So, na-deliver today, ang amount niya is 39.99, almost 40. So, kapag i-convert siya sa peso, syempre para malaman nyo, alam ko naman mga nanonood sa akin, mga Pinoy karamihan, kasi hindi ako naiintindihan ng mga foreigner, di ba? So, 39.99 times 40, 44 yata yung palitan ngayon. So, it's 1,759. Yeah. It's 1,700, almost 1,800. So, I think magiging worth it naman to kasi matitibay naman yung mga basahan dito. Okay. So, yun. Next na. Open tayo ng isa pa. Next is this smaller box. Usually, tinatanggal ko yung name ko sa box bago ko siya itapon. Kung ugaling Pinoy pa rin. Kasi nakakatakot, diba? Pero dito naman hindi ganun. Pero wala eh. Nadala ko na yung ganun eh. Yung dapat sure. Ayan. So, gupit-gupitin mo lang ganyan para hindi nila magamit yung name and address mo. So, yan. Let's open the second box. Ano kaya ito? Deliver. Pero may mga items na hindi ko ma-deliver ngayon, parang Monday pa. Weekends pa ma-deliver. Okay, alam ko na to. Siyempre, meron tayong planchahan. This is a mini planchahan. Guys, alam ko, nauso talaga yung mga steam iron. Diba? Uso yung mga steam iron, kahit sa Philippines, steam iron yung gamit namin sa mga uniform namin. So, sobrang dami ng uniform ng police. Eh, yun. Kahit nakahang siya, makaplat. Pero dito, kasi we're using, dryer, electric washer. Actually, hindi pala siya mini. Ang laki niya, oh. Pero naka-fold naman siya, so wala ka namang worries doon. Tapos na isasabit siya, sabit mo lang, so hindi siya magko-consume ng masyadong maraming space. So yan, tapos may lalagyanan siya ng sa likod, tawag dyan, plancha sa likod. Kasi na-realize ko dito, kapag yung dryer kasi namin talaga is hindi yung katulad ng dryer natin sa Philippines na partially dry. Dito talaga super dry, as in yung mga dryer sa mga laundry shop, ganun siya. So, sobrang gusot ng mga damit. And, minsan may mga tela na hindi enough yung steamer. Kahit pa ihiga mo dyan, hindi niya talaga natutuwid. So, ngayon, yung naging decision ko is, talagang magpo-focus tayo sa totoong plancha. Totoong plancha yung binili ko. Pero I think mini plancha lang din naman yung binili ko. Ano ba to? May mga siya. Ayan, so na-open siya na parang ganyan, no? Para siyang plastic na rubber. Anyway. Yan. So, yun. This is my second investment. After ng basahan, meron tayo dito planchahan. So, fully effective siya. Kasi nakikita ko medyo tabingi siya. Over here. Gusot-gusot. Siyempre, kailangan pag nag-plancha, katuwid yung pagpa-planchahan mo. So, yeah, we'll see. Kung hindi, baka i-return natin pag hindi siya nakakatulong para mag-spray ng damit. Or baka mas nakakagusot siya ng damit. Kasi pag hindi flat yung surface, ganun yung mangyayari. And then, pwede mo ring labahan yung cover niya. Kasi removable siya na cover. Removable cover siya. So, that's my second investment. Let's go to the biggest box. Removable natin ulit yung name. Wasak-wasak.
Okay. So, tignan pala natin yung presyo nung nung planchahan na yun sa Amazon. Where is it? Yan. So, ang presyo niya is 43.71. So, pag convert natin sa peso, 43.71 times 44, 1,923. So, grabing mahal na planchahan, di ba? Okay, so next. Meron tayong shower curtain. Kasi, yung usual na shower curtain dito is ginagamit pag may bathtub ka. So, medyo maikli siya. So, yung showeran ko ngayon is totoong shower area siya. Walang bathtub. So, yung normal na showeran sa Pilipinas. So, bumili ako ng mas mahaba. Nasa 84 inches yung haba niya. Yung usual kasi dito is 72 inches lang ang haba. So, bitin siya. Lalabas pa rin yung tubig. So, bumili tayo ng mahaba. So, mamaya ilalagay na natin. So, hindi ko na siya i-open. Pero, sa pagkakaalam ko, double na tela. So, one for the inside and one for the outside. Para sure na hindi mag-leak yung water. So, yan. Ang presyo niyan ay, kasi wala akong makita sa mga ano dito mga market dito. Kasi usually nga dito yung nakabata. So, ang presyo niyan ay, isa ng presyo mo. Ang 42.98. So, 42.98 times 44. 1,891, almost 1,900. Itong shower curtain na to, na nabibili lang natin ng 50 pesos sa Pilipinas. Pero high quality naman siya, tela siya, hindi siya plastic. Tapos, ang pinili ko din is yung washable. So, pwede ko rin siyang labahan. Labahan sa mga washing machine pag binili siya. Tapos, syempre, kung meron tayong planchahan, meron din tayong plancha, syempre. Pero ang gusto ko sanang plancha is yung mga maliit lang na plancha. So, titignan natin kung maliit ba ito na plancha dahil kapag hindi, ito-solid ko. Gusto ko yung mini plancha lang talaga. Pero sa nakikita ko, mukhang regular na plancha siya. And I don't want it. Gusto ko small plancha. Kaya small lang din yung binili ko na plancha. Normal na plancha tayo, bes. So, isusoli ko to, guys. Gusto ko yung plancha na maliliit lang. Parang plancha natin sa parang plancha namin nung nagdo-dorm pa kami. Maliit. Tsaka nung nag-teacher. Sorry, guys. Pero yun, hindi ko talaga tayo yung ganyan plancha. Yun lang ako sa normal plancha. I mean, hindi ko target yung normal na plancha. Gusto ko ng maliit na plancha. Kaya ako kumula. So, hahanap tayo ng tamang plancha para sa akin. Kasi ito ay hindi tamang plancha para sa akin. Gusto ko ng maliit na plancha. Okay? So, i-return natin siya. Hindi na natin siya gagamitin or iti-test. Tapos, ito yung next. Wow! Ano ba to? Siguro basahan ko to dito sa ang area ba to? Sa kusina. So, pinili ko din yung washable. Pero parang hindi bagay yung kulay niya. Dark brown. Pero pwede na rin. Parang dark brown din naman yung pang CR ko. So, open natin siya. Mahaba itong nabasahan. Oh, para siyang ano? Para siyang ano bang tawag dun sa atin? Parang banig. Pero pinili ko din yung washable din. Washing instruction, machine wash at 30 degrees Celsius. Do not bleach, dry flat, iron on low heat, do not dry clean. So, yan.
Dalawang mahaba siya. Wow, sobrang ganda nung ano niya. Quality niya, guys. Isang medyo maikli sa bandang ref na lang siguro to, and then isang mahabang mahaba. Pwedeng sa pintuan na lang to kasi wala pa ako para sa pintuan. Pero ang target ko talaga is yung medyo light lang. So ngayon pag-iisipan ko kung pipili ba ako ng mas light lang or high ano siya. Okay. So aside from that, sabi ko sa inyo mga importante lang yung binili ko, diba? Pero kasi naharbat na nung kapatid ko yung mic ko. So bumili ako ng another mic. Same lang din naman ng brand, same ng style, same talaga as in lahat. So yan, yung brand name niya is Toner. Kasi nakita na talaga namin maganda yung quality niya. Pang malakas na karaoke. And as a kumakanta, as a musician, hindi naman kagalingan na frustrating singer and musician. So kailangan ko ng mic. Kasi bumili rin ako ng ng speaker ko sa Costco. So yan, no? Parehong-pareho lang ng isa namin. Kasi ako din umorder na. Pero pinaubaya ko na siya para mag-video ako sila doon. Kasi nga nasa bagong bahay na yung kapatid. Pero sinaalis may sarili silang speaker with mic. So, hindi nila problema. Yun lang guys. Tapos, additional dito, papakita ko din sa inyo yung speaker na ininvest ko naman from Costco. Hindi ko sure yung presyo niya, pero I can check my wallet. For the here. This is the Sony Ultra ULT or Ultra Power Sound Field 7. So parang version 7 siya nito. Para siyang itsurang alam niyo yun. Wala na ma-describe. So open natin. Hindi ko pa siya na-unbox. So ngayon parang natin siya i-unbox nung magkakasama tayo, guys. Tapos itignan natin mamaya yung presyo ng ano. High-end. May manual dito kung paano siya gagamitin. Pero hindi ko naman makakarali. And then, ito yung wire na. Okay. Hindi tayo bakit yung wire niya. So, dapat malapit lang siya sa isakan ko. Yeah, ito na siya. Patayo mo siya ng ganyan. Wow! Alam niyo yung parang JBL style. Yan o. See? Parang JBL. But it's Sony. Tapos, handy. Pwede mo siyang dalhin kahit saan kapag may party kayo or whatsoever. Sa labas. Tapos may ilaw to eh. Usong-uso yan. Tapos, na-charge din yung battery niya. Yan. So, it's working. So, try natin i-connect sa aking cellphone. Nakita niyo ba? Here. Try natin i-connect sa cellphone. Pag nakita niyo yung color, it's changing. Let's connect at pakinggan natin ang tunog niya. Let's pair. Field 7. Ultra Field 7. Now, it's connected. So, let's play some music. Hits. Sasaksakan din to ng mic. Kaya yung mic na binili ko, tamang-tama. Ito guys. Kita nyo ba yan? Nasasaksakan siya ng mic. Pwede rin siyang saksakan ng mga gitara. So, alam niyo naman, sa mga nakakakilala sa akin, nagigitara din ako. So, soon, nagpaplano akong bumili ng gusto ko talaga at pangarap kong gitara. Kasi thank you kay Lord, ginawa niyo yung posible dito na maabot yung mga pangarap at pinapangarap mo lang sa Pilipinas. So, let's try the mic. Ta-da! We're ready. Let's
let's play something na alam natin. Karaoke. Sorry, my ads, guys. Sound check, check, mic test 1, 2, sound check, check, mic test 1, 2, oh man. Sound check, check, mic test 1, 2. Ayoko nang may echo. Okay, sound check. Wala siyang echo pero may echo naman. Pero gusto ko yung nalolower lang ng echo. Wait lang guys, may ads pa eh. Comparisons are easily done once you had a taste of mabang super ba? Sulit bang pagkakabili sa speaker na to, guys? Okay, let's check yung presyo ng speaker na to. I'll just get my wallet to see the price. Ang presyo ng Ultra 7 Sony speaker na to ay $299.99, in short, $300 plus tax na 36 for a total of $335.99. Pag kinompute natin kung magkano ba ang halaga ng speaker na to, 335.99 times 44. It is worth 14,780. Tingnan nyo, nabubulol ako sa presyo. Pag kinonvert natin sa peso kaya hindi kami nagko-convert kasi masakit sa ulo pag nalaman mong ganun yung presyo ng binili mo. So, mas mahal lang to ng konti sa DJI ko na ginagamit ko ngayon kasi yung DJI ko it's nasa around 250 Canadian dollars. So, it's 14,783.56 pesos. So, almost 15,000 tong speaker na to. At hindi ako bumibili sa Pilipinas ng 15,000 na speaker, guys. Pero kita niyo naman yung quality niya. Superb. So, yan. Nakita niyo na yung ilan sa mga investments ko. May darating pa akong order sa isang araw. Di ko alam. Baka isoli ko yung plancha, tsaka yung planchahan kasi yung planchahan nahahati sa gitna. So, hindi tuwid yung gitna. So, pag nagplancha ka, may chance na gayahin nun or magusot din yung part na yon. Yung plancha naman, hindi ko siya gusto kasi ang gusto ko lang talagang plancha is maliit na plancha lang. Tulad ng ginagamit namin ng teacher pa ako. As in talaga yung handy, pwede mong idala sa biyahe-biyahe mo kasi yan masyadong malaki yan. Okay? So that's it for today's video. Thank you guys for watching and abangan nyo ulit yung mga videos ko na i-share ko sa inyo ng mga investments ko pa dito sa aking munting tahanan. Okay? As a solo living person here in Canada. Kasi nga, we're so much blessed na yung dalawang kapatid ko na usually kasama ko dito sa tirahan, nakabili na sila ng kanya-kanya nilang bahay. And soon, hopefully, ako makabili din ako ng sarili kong tirahan. Pero, hindi ko talaga gusto yung bahay na literal na bahay. Gusto ko talaga is condo style. Kasi nung nasa Philippines ako, dun ko na-realize kung gaano ko kagusto yung ganong klase ng living, yung condo living. Yun. So, shout out pala dun sa nakabili at currently na nagmamayari na nung condo namin sa Pilipinas. Shout out sa iyo, Ate Celsi. Sobrang happy ko na sa family niyo napunta yung condo and sobrang happy ko rin malaman na nag-enjoy kayo at masaya kayo na sa tirahan niyo ngayon na meron kayo ngayon yung condo namin. Na sobrang masaya din ako dati nung nakatira ako. Sobrang lapit sa trabaho. Sobrang city life kasi yun talaga yung gusto ko na type of living. So, pinapaintindi ko sa mga kapatid ko dito kasi mas mahal talaga pag condo yung binili mo kasi may parang monthly na maintenance fee kasi may mga common area, may mga
May mga spa, may mga parang multi-purpose hall, meron siyang ano tawag doon sa isa, theater room, may mga common washroom, may mga roof deck, may mga hangout area, may gym, so na kailangan i-maintain. At lahat kayo nag-share sa pagbabayad para ma-maintain yun. Kaya, yun lang, yun yung iaangat niya sa bayan. Pero, yun talaga yung gusto ko talaga is condo living, city life living, city life. Ayoko ng bahay kasi mahirap talaga i-maintain yung bahay, lalo na kung nag-iisa ka lang. So, siguro in the near future, kapag kilala ko na yung si Mr. Right, baka, yeah, bumili na rin kami ng bahay kasi hindi talaga siya ideal kapag mag-isa ka lang, tapos marami kang i-maintain, like nag-snow dito, nagpo-fall, so maraming mga dahon, maraming mga yelo, and hindi ko na kayang i-attend yun kasi busy na ako sa work. Tapos gusto ko pag uwi ko sa bahay is me time na lang talaga yun, kasi iintindihin ko yung sarili ko. Wala na akong masyado iintindihin sa bahay or whatsoever. Yun, mag-vlog na lang ako, mag-tiktok ako, and that's the life I want. And yun lang guys, thank you guys for watching. Bye-bye!